kinabuhi. Bosa, bango na og ubani kami sa kasikas sa kabuntagon. Kasikas sa kabuntagon. Okay, may bundag tanan. Salamat sa Dios sa lain na sab nga adlaw nga gihatag kanato karon sa Ginoo, magkauban ta sa kanginan o bisan pa sa Facebook Live. Salamat sa dugang kinabuhi, bisan pa sa maayong panglawas, lamin na itong maayong panglawas, pero nagdaot yung lawas karon, review halad nung tudlo na to o pwede mo mo tana kung doon na mo gipangbati diha, unsa inyong gibati. Kay karon ang kasagaran problema karon nga init na pod. Aning magsige mog sulod-sulod og ma-aircon nga kuan mga lugar na. Pero magpasalamat ta sa Ginoo nga gihatagan tag-init, muting init na maginoon, pero ito ko nga dakog katabang ang init nato kay tanaw ra gud na ikumpara sa ubang naso dito sa Europe. Mas daghag gamatay dito tungod sa COVID. Dinhi gamay ra nagtuko nga nakatabang na ang kanasad man ta nga ang pagtinagdanay karon na amang gyud sa mga bugnaw nga lugar o kanang sa Manila sa mga aircon man nga lugar mo ganina nga kung naamoy aircon ay sir gamita kung magwanta pa na ang kainit sa inyong lugar kay actually mas maayo man nga mosingot ta sa kainit kay manggawas man ang mga toxin, mga hugaw sa atong paglawas. Kabalo ba mo nga kuan doon ay gimong eksperimento ang kuan, kalimot ko kisa to nga nalimot ko asa to nabasa, pero kaning magsingot ba doon ay usa ka eksperimento gimo ang 100 cc o 100 ml nga kuan maoro man na cc og ml ang 100 cc nga singot gi-inject sa rabbit, ang rabbit namatay. Okay, so manang pasalamat kita nga kuan mosingot ta kay part na sa atong gitawag excretory system. Nindot na noon nga dili ka mosingot. Pero actually, makadaot ni mo na in the long run, mabitaw na sa mga syudad, daghang mga manager, mga executive, magmuadtog yung gym, magpasingot sila, tod kay dili may sa lawas nga di mo singot, kung ihira tong silingan, pagkalibang lang, dili na kuan. Although murag mo puti ka, medyo tanawon, maayo na, pero mas mahirap nang mulagom ka diya sa magpainit-init kaysa punamuti tod ka ani hayag imong panagway pero masakiton pod. Okay, may birthday naman mo. Happy birthday ni kuan, daghan ni sila dito sa Iloilo kaysa na uban man sila no igod. Tulo ni sila mag-celebrate upat gani napatawong igsoon kung madungog man sa Claver, Surigao del Norte. Happy birthday ni Nining na akong igsoon. Sirbanya naman ang apelido karon. Og diha sa Iloilo si Jubilisa Asor Pelisidaria na nagkaron, asawa ni Pastor Hermi Pelisidaria og ni kuan pod Dias Tambo si Lita Garcia na mo kung may limot kay tulo or upat ni sila magdungan basta April 17 og siyempre kang Pastor Ricky Belmonte usa sa tong broadcaster din ni pod. Happy birthday diha, nagpaabot ras nonoy dire og unsay madala sa happy birthday ay tao na malipay ta na nga kon mutaas atong kinabuhi nindot man naon gyud na labi na nga magpagamit ta sa Ginoo. Importante magpagamit ta sa Ginoo kay lipay maganin wa nagpagamit sa Ginoo na mitaas silang kinabuhi mas mosamot gid dagwan Nga bang malipay ko ng usa ka tawo nag birthday nagpagamit sa Ginoo. Okay, so
Digikan din sa Luinab sa mga barangay nga silingan nato ngadto na sa kalain mga lugar may buntag diha kaninyo diha labi na diha sa Lugait pod na do na tay nang Pairat family nagsunod na sila permi og sila sa Mantikaw dai Pastor Leo Lapisigi og si kuan sa dire sa Lanao Norte pilit kaya sila nang minaw diha sa ibabaw man na si amot ubos man lang si si Pastor Kelvin naan sila sa bukid Kaskuyo o si Pastor Kanya po diha sa Boroon pero na po ng ilang simbahan sa Linamon o si kuan po atong mention si Pastor Jobin Lira. Okay. O mayon man dito sa Lanao, siyempre si Pastor Sodi diha sa Bacolod o sa kuan Baroy, Pastor Chris Pontillas dito po sa kuan sa Buanga Sur, tanan maabot niya, na Suminot, na kay Bukid man na, sa Ramon Magsaysay, sa Montelegre, o sa Aurora, na portion niya sa Aurora nga, at Banggit Siligan, habog man na, o sa Domingag, na, sa Albiso family, kay sige ko nito siya paminaw. Okay, og dito tuyok dadre sa Atbangyod, sa gikan sa Tanggob, natay signal diha, sa Usamis, sa Clarin, hangtod na sa mga lungsod, labi na sa Minis, kay kaning Tilaw family, o murag nag-link ni Permi sa kuan. Ilang mga anak, mga po dito sa Jinsan, sa Lamangka family, o guban pa to nga, nalimot akong sa to yung ngalan, ha? Pero paliw kayo mo kasumo nga magbalik-balik sa inyong pang greetings, na? Kadalaw, kaya mo ginang basahon dito, asa man mabot. O labi na sa itong suki sa Facebook Live. O nakauna ron si Kwan, Alberto Andilab diya sa Cagayan. Okay, naa siya. Amen. Pastor maayo. Yun ang kabuntagon. God is good all the time. O si Dinya. O si Royal Alimorin Halon. Asa ka na siya na? Kailan ni Royal Halon. Alimorin. Ako na ibawan nga Alimorin. Hindi naman sa Baraas. Palay ko na Brad paila ko no kung asa ka karon Royal Halon, Royal Alimorin Halon, no? Kung asa ka karon residence. Okay, ningon diri sa Psalm 115 verse 16, even the heavens are the Lord's, but the earth hath He given to the children of men. Magpasalamat ang kaning atong kalibutan para nato ni, para mabuhi ta dinhi. O ang Dios hatag yun sa tanan tong panginanglan, labi na sa tubig na. The earth is matod pa sa usa ka author diri si Scott Hughes. The earth is uniquely blessed with a bountiful supply of water, which is the key substance of life due to its remarkable and essential physical properties. Tinod na. Kaya itong kalibutan, kung tanahon sa gawas, sa kalibutan, sa outer space, dagan kay tubig. Mga 70%, 70 to 75. Ingon nun po na itong lawas, mo na hatangan. Pero sa lalo man asa tayuta, o ang pinakasintro kalayo. Mamaman itong kanang gitawag core. Ang pinakasubog yun kalayo. Kay bulungan kay na nga lingin atong kalibutan kalayo sa tunga niya dunay mga bato-bato. Mabunda na kanang sa kabulungan nga buhat di na tumasabot. Nga nung ingon na ati alim mo na ang impyerno kay ningon bang Bible nga sa ilalom sa yuta na diha na tiali ug daghang mataw. Naagi mo buto sa pila ka adlaw ni dili madugay na ani ko ani mabuto na bulkan nga mabuto dol sa ato na kay nga naman daghan man ang adto sa impyerno. O sa Europe tali na mabuto diha kay daghan namatay, sa US po daghan namatay, magkadaghan ang mosulod sa impyerno mo buto ang mga bulkan mo na kung to report kaya naman na diya. Naman sa ilalom, mudasok ang maghuot sila dito sa kalayo sa impyerno, mubuto mga bulkan. By the way, kita din sa Pilipinas, samtang nagkagubot sa isyo sa COVID,
nagkaguliang nangahadlok ipang lockdown na apoy kuan na linog na katong gahapon ay linog sa ganito. Basta doon ay linog sa samar man to tong ningadla sa Siquijor, doon ay basta din sa Pilipinas. Kuan gyud observable gihapon ang atong linog mo na nga pasalamat ta kuan ginagmay pa ni. Di pa ni mao karong moabot nga June dili ta mangandam na ano po na magbaha mga kuan na pod kay dunay forecast sa La Nina. Na po yung mga soko ni sa gobyerno kay kuan. Mali ko no angkord by. Pastor, mali angkord by sa program Pastor Binoy. Sakto mo na. Ganiha tal ito. Ricky Belmonte. Kana di. Mo dito. Sorry. Ang birthday mo ni Pastor Ricky. Oh. Ako muna nasa iya. Sakto gid Cloud Pastor Ricky na ang iyang ginono ang imong birthday. Excited siya sa dadon. Tagano na kanoy, natoy photo niya. Okay, bitaw. Ingat si Merpili, nalagi ni gawas na giganta sa Jinsan. Good morning, Pastor. Happy listening to all, especially to our parents, Mr. and Mrs. Pipi Tilao and relatives in Misamis Occidental from Jinsan family. Okay, salamat po. Og diha po sa kwan, Pulomulok. Kaya naman sila yung mga parente po dali o mga kaigalan sa Pulumlok. Salamat sa salamang kapamilya nga nag-promote og napo ni sila mga kuan. Sa maning kuan rin. Naitay kuan. Kulangitan na dahil mga karaan. Okay, so okay, balik ko na ko na ang atong gihisgutan niya, kaning atong kalibutan ha. Ang atong kalibutan base sa libro nga The Collapse of Evolution. Maghisgot ra ko ni sa kuan na yung mga nindot kay diri nga kuan ba sa science. Kamong mahilig sa science, daghan kuan, actually daghan mga scientists nga nagbilieve sa science. Ingon si Scott M. Hughes na gimension na dre. Consider the fact that many of the greatest pioneering scientists of the past were Bible-believing creationists. A partial listing would certainly include such eminent men as Louis Agassiz, Francis Bacon, Robert Boyle. Sa unang lesson taon ng kuan sa Boyle's Law. Kani Robert sa chemistry na, sa physics, Robert Boyle, Bible believer ni. Si George Cuvier, Henry Fabre, o saan ni, Michael Faraday, o mo siya, kaning atong mga gitawag nga kapasitor, siyang kuan na ni. Si John Ambrose Fleming, William Herschel, James Joule, Lord Kelvin, napon ni sa temperature man ni. Johann Kepler, murag sa astronomy ni siya. Carlos Linus, Joseph Lister, James Maxwell. Okay, murag sa Maxwell napon ni yapon. Gregor Mendel, Samuel Morse, Samuel Morse, Isaac Newton, Blaise Pascal, Louis Pasteur, kaning nakadiscover sa pasteurization, ang doktor ni. Lord Raleigh o Leonardo da Vinci. Creationists are certainly in good company. Today, there are literally thousands of highly reputable scientists representing every scientific discipline who are biblical creationists. Their numbers continue to grow, and many creation science research centers and organizations have been formed. Many of today's most distinguished scientists completely dismiss
the concept of organic evolution in favor of biblical creationism. For instance, John Grieve, director of basic and nuclear research for Dow Chemical Company, is offering $1,000 to anyone who can produce just one clear proof of evolution. Kinsay kuan niya. Clear proof. Na kontakan niyo si kuan, si John Grieve sa US maning Dow Chemical Company kinsay evolutionist na minaw karon. Doon na siya $1,000 nga premyo sa unsa nga makahatag og prueba nga tinuod ang evolusyon. Timani magdebate mo niya, dili niya basta ihatag lang ang kuan o saka prueba sa evolusyon. Kinanglan imo ng kuan, kanang imo ng pamatud-an. Dr. Graves' challenge is not to be taken lightly. His credentials are extremely impressive, having over 100 patents and being responsible for the development of styrofoam, synthetic rubber, and saran wrap. Mo ni siya. Siya nakadevelop sa styrofoam, nga hinon, basura naman ni karon. Paundang na magamit. Synthetic rubber o saran wrap. Co-holder of the 1945 Nobel Prize for Developing Penicillin, Sir Ernest Cain, has recently stated, ingon siya ni, kaning Nobel Prize winner, si Sir Ernest Cain. To postulate the development and survival of the fetus is entirely a consequence of chance mutation seems to me a hypothesis based on no evidence and irreconcilable with the facts. These classical evolutionary theories are a gross oversimplification of an immensely complex and intricate mass of facts, and it amazes me that they are swallowed so uncritically and relayed and such for a long time by so many scientists without a murmur or protest. Sabi niya pa, laktoron na to kay taas kayang pagpamulong. Kung mudawat kuno ka sa mga theory sa evolution, kaning mga scientist, nga wa kuno kay pagsupak na gisimplify kuan ra kuno gipadako ra kay ning walay kamatuoran. Kani scientist niya, ang 1971 winner sa Nobel Peace Prize sa Science, Denis Gabor, has stated, "I just cannot believe that everything developed by random mutation." Mga ekstonon sa sinugdanan pa lang, ako, sukad ko nakakaton about aning kuan 1980s pa ko nakabalo aning evolution, I mean kanang creation versus evolution. Hugot na akong kaysa na magod sa high school, bisan sa college, dagan pagtudlo, dagan mga teacher nga kuan ko no, it is the divine will of God nga we evolved from monkeys. Ambot ning taon kuan man na ako nakita na karon blasphemous kay na nga kuan. Blasphemous na nga statement nga mutuota nga gikan sa kuan. Gikan ta sa unggoy kay ang unggoy wa tay makuan karon nga bisan sa unggoy na lang studihan wa gyud kuan. Okay, bisan sa television karon makita na to nga ikuan gyud nga igagaw ko na tong maunggoy. Ambot lang wa gyud nakasubayan ng kuan. Asa na maunggoyan na. Asa nagikan kung parente na to na di ko mutuog yun na. Ambot lang. Blasphemy na kay ano minta blasphemy. Nakatamay maguna. Ang Bible klaro man nga nagsulti, we are created apart from animals. Ang mga animals gisulti ra na. To exist na. Aron mo exist sila, gisulti ra, gi-mention ra. Pero ang tao, gimugna gid sa Dios ang makamot, giumol ang lapok. Unya sedang napurma ng tao, ang bangag silong gihuipan. Mo nang nabuhi ang tao. Ang kinabuhi na to, gikan gid sa Dios direkta. Ang Dios mo naghimna. Whereas ang sa mananaplahi sila. Mabdo nang kitang tao gid ang makadominate na hangtod karon wa pagi mananap nga nagdominate ang tao. O sayang tao, mahadlok. Siyempre, mahadlok o galas, mahadlok o leon, mahadlok o elepante, pero tanaragod.
Kinsa may nagtrain og mga halas, kinsa may naggapos ng mga halas, kinsa may naghigot ng maunggoy, kinsa may nagtrain og mga leon, kinsa may nagsakay og elepante. Ang kuyawan og ang elepante nagsakay nagtao. Oh. Pero kuan, mayon ko nga tao gyapon nag-dominate kay design man na siya, gisulti man diha. Therefore, kanang obserbasyon wrong yun na ilang kuan kay unique kayong tao sa natural lang observation tanaw ra gud. Nganong dili ta diha, nganong tao ra magyud. Good morning diha sa kuan ni greetings ni Merpelin Salamanca. Happy listening and watching also to our relatives in Pulumulok, South Cotabato. Tilaw, Tahala, and Lamsirin family. Okay. Okay. Si kuan pod, si Royal Alimorin Halon. Akong hiyangyo nga, Brad, paliw ko na paila og asa ka na sa imong residence para kabalo po tawag. Nabaga sa Europe, nabaga sa US, nabaga sa Australia, New Zealand. Kay kadaghanan din sa nagkuan. Kung okay ra po nimo, pero dili ka, sige lang. Di ka ganahan, magpaila. Na, kaya ang uban nagpaila magyud. Malipay po may makabalo, asa ni abot ang atong mga tumatanaw na sa untig paminaw sa Facebook Live. Oh, nay akong kuan, obserbasyon na. Science man eh. Timan ni ang observation part na sa science. Na ngani karon nga nang daghan tagwan. Oy na. Hello, unsa man ni? Good morning, Pastor. Pwede mangutana unsa epektibong tambal aning ubo nga naay plima nga maglisod ko ginawa. Salamat, Pastor. Na. Dili ta na COVID. Okay, so kung tigkaon ka ngani akong kuan. Kung tigkaon ka ani nga pagkaon kanang starchy na. Starchy biyae na. Unsa man ni starchy nga pagkaon kaning pandesal, mga pan, mga biscuit, mga cake, mga macaroni, spaghetti, noodles, pansit, bihon, udong, miswa, kana mga starchy na. Kay kadaghanan na nila gawas no tutanghon kay gikan man na sa beans. Kana karusagaran gikan nila sa refined flour na sila. Mo na kon ang imong sodan pagyud ginisa, dagan pa kay oil. So di lang starchy imong pagkaon, oily pagyud na. Og di lang oily, base nagkaon po kag mga dunay mga gatas, tiginom po kag gatas, cow's milk, og may mga cheese pagyud. Kung kana siya nga kuan, kanim gud siya, daghan gud sa tao, mo nang i-assume nako ngani. I-assume gyud nako nga posible lactose intolerant ka kay i-reject man na sa tao. Daghan man gud sa tao lactose intolerant. Pasabot ng lactose intolerant kuan, i-reject sang lawas ang kuan kaning mucus na kanang dali ra siya mo react kanang kuan ba na dia ikon ta. Mary Shuring, good morning, Pastor. Watching from New Zealand. Oy, okay, sinining. Salamat yaning na minaw ka karon sa New Zealand. Salamat na nalagitig paminaw na to sa New Zealand karon. Okay. So, padayon ako tubagon tong kuan ubo nga may plima. So, kato kay mo man ay supplier good sa ubo. Wa man ka gilantan, kay may lantan gani ka nga ubo, may sipon. Na kuya ni madala ka sa COVID center gyud di lang unta na. Okay, so kana ang best nga expectorant ngano maglisod ka ginawa kay moapekto man sa tong baga god. Mabtan akong sige painomdom nga kuan gyud kanang maglikay tana kay tanan nga starchy, oily o milky maka-overproduce ng mucus. Kaya kita manggod, nag-produce ng mucus. Asa man nagamit ang mucus? Kung nakabantay mo, kanang muhilak bitaw ta? Muhilak, Muhilak. Diba, mutulo sa itong ilong kanang tinaw nga murag sipon. Actually, di na sipon. Kanang tinaw, kanang mucus na siya. Naamang na dre na may buslot gamay dire sa itong ilong dapit. Kanang nasal cavity. Di man mo gawas na. O diha po mo tagbo ning kuan o overproduce nga mucus. Excuse me. Wala ko yung buha. Kuan lang. Lisod.
buntag manggod nang wa pa exercise tong tutunlan mo na mag-inom ko tubig ako ng cha man ako cha. Muga tong tutunlan. Bugnaw diri. Okay. Sa pa na, ang imong buhaton palit kag kalamansi, gawa sa itong paglikado, magkuhan kag kalamansi, niya, banggod ka og luya, na? Banggod luya niya. Hilaw na, kanang dili pa luto na, ayaw luto, ayaw inita, kay mas effective ang luya, ang iyang duga, expectorant na siya, makapagawas na sa plima. Ngani kanang kung mahilig kag snack sa mga panpan, ilisa sa ng mga prutas karong panahon na. O pwede kamote, o kanang saging, ana, ang mga common. Tanan nga kuan kay mas paspas ang paggawa sa plima kung may ubo ka karon kon prutas. Kaya ang vitamin C, makapanipis mo na sa plima. Dili maglisod ang imong ginawa. So, kadong kalamansi, balik ko nakabutang ito siya og luya. Na? Kay ang luya, expectorant, makapanipis na. Matag kung napo ikagaw to, sa imong dire dapita, tutunlan, o gasa to moagi, patyon po nila tong mga antibacterial manggod siya. O niya, pon, mag-inom po ka og dulaw, kung ay dulaw diha, kung doon may tanom nga dulaw, pwede rin ka magdokdok. Dokdok ka ni mo pag-ayo, kaya aron mo gawas ang vitamin A, kay hilo man na sa kung nagkaingon, og dagang antioxidant, katong alpha-carotene, beta-carotene, gamma-carotene, ug unsa pa makuha na to diha, kay yellow orange man na, sama sa carrots, daghan man na. Kaya aron maadto sa tubig. Pero kung na kay mapalit nga powder na nga dulaw, pwede pod, kaya aron mo matabangan ang imong immune system. Okay, so mao na sa ikuan. Pero kung nagsakit ang imong tutunlan, kung sakit imong tutunlan, before ka mo himo ato, inom ato, paglimog-mog o guan, asin, mo naghimo ni Secretary Leonora Briones, kaya na-COVID man to siya, natakdan man, kaupat siya, naglimog-mog, 4 times a day, naglimog-mog asin. Ang asin, dunay chlorine ana, busa makapatay nagkagaw, nga kaya niyang patyon. So dili na siya kuan na anecdotal kuan scientific na siya. Natural ni nga science sa tong gikuan niya. Kon napagyod gawa sa tong mag-inom kag kalamansi may luya kaning kuan maglimugmog pod kag suka na proven na po ni siya ginahimo na to ni kung magsakit na tong tutunlan kay ang suka gawa sa dili nimno ng suka ilimugmog ra ilimugmog ra ang suka dunay good bacteria nga mopatay atong bad gipatay na sa asin pero to be sure kung do na may matulon gamay kaduha lang ni sa kuan sa adlaw kaduha lang sa adlaw magka-produce kag bacteria diha dunay katulo mas best kung na kay BCO ilimugmog nimo katong oil pulling ugumon nimo di pa nimo tunlon mga 3 to 5 minutes hangtod matulon ang BCO kay kadto antibacterial, antiviral, antiparasite, antifungal gito makapatay do sa mga kagaw na sa ngipon og sa imong gums o gora kana kon do na kay sore throat kung do na pagsakit sa imong tutunlan niya kung dugay gyud mawala nagsakit imong gums uban pa diha ay luas pwede pod ka mag-ugom og luya nga tibok imong pakpakon lang hangtod nga mawala ng kalang na pwede na throughout the day buhaton gihimo ganin na ni kuan atong sukid silingan si Mami patawag si Mami Gloria Piña o sa to atong silingan John Box na diha sa Floraville nagpaminaw karon. Okay, dihar sa taman adto sa tong right perspective of the scriptures. Minaw ta og line nga tubag ni mga pangtana og magtubag po ta. Kakasikas sa kabagtago. 6:31. Ani ang tulumanon, right perspective of the scriptures.
ang saktong pagtanaw sa kasulatan. Mutabang paghatag ka nato og daghang kabalo, pagsabot og kaalam sa maayong pagkinabuhi. Aron dili kita mosimang sa dalan nga hiwi. Tungod kay ang taong nagtuo sa Dios nagila sa Biblia nga kini pulong sa Dios nga labawong pagatahuron. Bunga niini siya magasunod sa Dios nga kabuton ug sa kinabuhi mahimong malampuson. Og karon aniya ang inyong alagad. Dayon na to atong gisgutan sa New Testament Antilegomena. Ang pasabotan ni katong disputed nga mga libro sa New Testament nga atong balikon nga usa sa dugay nga gi-accept labi na sa mga Katoliko sa Latin nga mga churches. Kaning Book of Hebrews kay nagdevelop man sila og prescript of sacrifice nga gipromote ni Cyprian sa 200 to 258 AD. Siyang gitawag the father of corrupt ecclesiology. Sa ako nang giingon ninyo, sa modernong panahon, bisan karon doon ako inailhan nga pare. Siya nang nagbasa sa Hebrews 11 chapter 10. Miundang siya sa pagkapare kayang nasabdan nga ang ilang mga trabaho karon kailang mga seremonyas kanang gitawag misa wa na nay pulos ug kaniadto pa nakakita ng potential sa mga ngani tanawar gyud dili kay nila na basahon gyud kay kung imog yung basahon kay siya ni basa magid kuno niya overnight ni basa pamalungan na siya pangutana og niundang na gid siya og kani daghan na actually ginatos ng mapare gikan pa tong 1965 sa Amerika, daghan gyud bisan mga madre sa nang nagbasa nila, nang biya gid sila. Adili tungod kay nagminyo, actually nagminyo ra po sila later, kay nadiskubrahan na sila nga ang mag-alaga sino, magminyo gyud. Wala unta ng problema ro kuno sa mga kabit-kabit o bakla, 8,000 ra man na karon ka kaso nga gitiman ni kuan niya, 4,000 pa yung nahukman. Kaning ilang wrong doctrine nga na base kadi sila mo to sa Bible mauran actually nakapagubot og naghatag kaulawan dakong kaulawan man ginila ni tiya mo na religious leader nagpatarong-tarong niya bakla di ay nagpakatag og age o Hebrews dili na nilawaton karon dili ka na nila basahon kay kung basahon gyud na sila Royso mamiya gid sila. Book of James ila pong gibasa siya kuno nga si James nagpromote og kuan buhat aron maluwas dili. Timan ni kaning nga libro kaning Romans og James gisulat ni pareho ngadto sa magtotoo. Pareho na ning nagtuo. Sa tubangan sa Dios ang pagtuo accepted na kay moot na sa Genesis 15 pa lang nahimot na. Ang Diyos kang Abraham, wa pa say gihimong sacrifice kung ibot ni mo noon. Unsa may gihimo niya nga sacrifice nga pinakagikaymutan sa Ginoo. Katong paghalad ni Isaac, pero kung imo nung lantawon, imong studyhan diya, atong gihimo niya nga mananap nga sa sacrifice, mulanat pa na ogon, dili mo bus 10 years sa kung kwenta-kwenta. Nagtuo pa siya, nasa Genesis 15 nagtuo, pero kung imong hunonon ang iyang pagtuo, buhat sa iyang pagtuo, nga kaymutan sa Diyos, kadundang pagpatay ni Isaac, aron himong halad, pero wala pa, dugay pa na itong himo. So pa, ang buhat sa iyang pagtuo, dugay pa. Kung ang atong basihan, aron maluwas yun ang tao, mong buhat sa pagtuo, na pareho ni Abraham, delikado ka na kung buhat yun mong saligan. Pero sa mata sa Diyos, naimot ang Diyos kang Abraham sa iyang pagtuo. Ulahira ang buhat, dili na ito na balihon yun nga ang hinungdan sa itong mga pagbuhat tungod sa pagtuo. Dili na ito i-emphasize ang buhat, kay tungod na ng buhat, mo na magpamisa, magbayad ka. No, buhat man na.
O nga nung mga pare, wa malagi mayong buhat. Kusog man mang ni garilyo gyapon. Kusog man mo yup-yup og kanang bino gyapon kada misa. Hubog man na. Og kanang pagpanigarilyo. Against man na sa gisulti sa Bible. O na maging pasa sila buhat, otro pa sila way mayong buhat. Ang second Peter, atong na hibawan po nga dispute kalalisan kay atong basahon kaning second Peter chapter 2 verses kaning gikalaisan na kaning gikan sa chapter 2 hangtod sa 3 verse 4. Nga mubasa tag portion na. Second Peter chapter 2 verse 1. Kay lahi ko nung istal sa First Peter o sa Second Peter. Pero kung imong danaw diha dili na lahi, kung dili doon na lahi deal, doon ay pagtagad nga lahi kading heresiya nga kuan. Mo na bitaw sa chapter 2 verse 1, siya apan dihay miniing mga propeta usab diha sa katawan maingon nga adunay manungha nga mga mini nga magtutulo sa tilawala kaninyo kinsa sa tago magdala sa sulod og mga makalaglag nga mga heresiya bisan sa paglimot sa Ginoo nga mipalit kanila og magdala nga na sa ilang mga gulingon sa kalit nga pagkalaglag. So doon ay nag-claim nga mga Kristohanon pero heresi ang ilang doctrine, heretic kay sila. Dili sila mo to nga ang Kristo nga magluwas nagpalit nga nang gitawag redemption ba. Mo man ni nagkuan karon og mga doktrina nga magbuhat sila gulingon. Nakatamay man na giinsulto nilang Ginoo kay imbis ang Ginoo yun siyang natapos na, nagsakripisyo na, ila pag yung dugangan insulto man na, di ba? Kung ikaw mohatag sa kagasa, dili man pwede ang imong hatagan mo yun siya nga, pwede ba dugangan ako nagkuan? Ako nang bayran? Insulto na. Dili siya ayaw na bayre. Dili na dugangan. Si Joseph Sakilo, sa ka-Italian press niya sa Amerika, na-realize niya, yun siya nga, kung tinuod ming pari makatabang pinagisong misa, nganong magpabayad man ko? Pananglitan, yun siya, yaman ni kauling example. Kung ang iro sa kong silingan nasunog, moingon pa ka, hoy silingan, bayri ko kay luwason ako ang imong iro. O, kung nga nga silingan, di na may nga silingan, kay nganong magpabayad man sa siya, aron maluwas ang imong iro. O, iyan ang pangatarungan mo na si Joseph Sakilo, may biya po sa pagkapari, kaya nga man, ang iyang pagkapari, way pulos, sumala sa Bible, walay pulos. Gihimo na sa Ginoo tanan. O morning gisulti ni Peter dire nga bisan sa paglimod sa Ginoo nga mipalit kanila. Gipalit naman ta sa Ginoo, gitubos na ta pinagi siyang dugo. Klaro man kada sa 2 Corinthians 3, 1 Corinthians 3, 1 Corinthians 6. Na may verse niya nga kita gipalit pinagi siyang dugo o kanang sa Acts 20:28 gipalit man ta sa iyang dugo. Mabito nang magtinarong ta matud sa 1 Corinthians 6:19 kung basahon lang na. Amana. Yan dia. Unsa wala ba kamo naibalo nga ang inyong lawas mong templo sa balang espiritu nga nakanin nga inyong nabatunan gikan si Dios o kamo dili na sa inyong galingon kay kamo gipalit na pinagi so sa kabili busa himaya ang Dios. Mabita nga ang Kristohanon na sa daning Bible mubiya na gyud siyang bisyo kay gipalit na god dili na tagitay tagiya sa tong galingon. So kaning ilang gikalalisan, di lang sila mo adapt kay dili sila klaro nga mga believer. Gusto sila mo insist nga doon na sila ikatabang o ikadugang sa kuan. Ug apil na ni mga evolutionist karon. Kay matod pa sa 2 Peter chapter 3. Kining kaduha nga sulat, manghiguma ako karon nagsulat nga nakanyo diha sa duha. Kaduhanan pasabot niya, ako nag-agda sa inyong putli nga mga hunona pinagi sa paghinomdom
nga kamo magmahunahon sa mga pulong nga gikasulti kaniadto sa balaan nga mga propeta og sa kasuguan nga gikan kanamo ang mga apostol sa Ginoo og manluwas. Sa nabalo nini nga una nga dunay mga buot sa katapusan nga mga adlaw nga mga mayubiton nga nagalakaw subay sa ulingon nga mga pangibog. O mo na karon dunay ba nagbuhat-buhat o madoktrina base lamang sa ilang gitawag pangibog, no? Og mo nang nagkalali sila pero kita gidawat nito ang Book of Hebrews kay sakto na kanang James ato nang gidawat kaning si Peter ato nang pagadawaton gidawat na ni sa mga Kristiyanon Mahudiyo kaniadto pa ang mga apostol gidawat na ni og mo nay na hukman gyapon nila sa mga synod or mga council kanadto sa mga pastors nga nagmeeting nga kana mo nay sakto. Okay, daghan patag pipila ka kuan nga hisgutan may to naning pagkanonize sa Bible pero sa balik ko na to nga kaning pagkanon nahitabo kini sa mga Kristiyanon una sa mga Hudiyo sila ragyod og sila tong angay magkanon tud kay ang Old Testament ila man pod ug ang unang church sa Jerusalem Hudiyo man gyapon to kadaghanan la Hudiyo man gyud og sila ang number one gyapon nga gitagan sa Ginoo ug nasumpay lamang na kanang New Testament ngadto sa Old Testament. So busa kabalo sila sa doctrine as inspiration, preservation, communication og bisan pa kaning canonization ila gina nga trabaho og na-inherit lang nato ni karon dili kitay tag-iya ni ila gyapon ni. Actually ang Bible ang tag-iya na ang Dios wala gi tag-iya kung bot na tunaon. Pero kung doon na may grupo sa mga tao matag tag-iya Hudiyo dili ang Katoliko kay ila ra man ang gi-claim nga sila kuno nga kung boton na naon ang ilang tinod nga mga Bible Codex Vaticanus kulang ganin ang Hebrews kay dili nila dawaton kay kung seryoso nilang pangtunan sama subang pare mangbiya gid sila mo nang daghan na ang tulin ng biya na kay napamatudan nila kay ang ilang gibuhat karon wala na dili na accepted sa Ginoo drama na lang na. Okay, nang hinaut ko nga inyong padayon nga nasabtan ang sa katinod ang kasaysayan sa Bible wa tay gidaot dinhi gisubay lang nato ang tinod nga history aw nang hinaut ko nga mo ingon gid ka nga I believe in the final authority of the Bible na og mo ingon pagid ka nga I believe the Bible is my final authority for faith and practice. Dili siya kanang tradisyon, dili teaching soban, kundi the Bible itself is kanang the final authority for faith and practice. Okay? Sa pagtapos nini nga portion, ako moingon, so siya gayud ang tinod nga kasulatan, kay kung kausamdang bata pa makaplag sa kaluwasan, mahimpikto ni sa kinabuhi, ikaw mabulahan. Og kadto mong tulumanon, right perspective of the scriptures, ang saktong pagtanaw sa kasulatan. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat. Kini ang radyo nga nagmantala sa kasulatan. Ang pulong sa Dios. DXSR Scripture Radio 104.9. Ang atong oras alas 6:45 na sa buntag. Kasikas sa kabuntagon. Okay, ningon si Dugang kuani Rem Sorias yung siya gilandan pud ko pastor pero nawala na ako hilanat. Okay, salamat sa Ginoo. So padayon na lang to kay vitamins ito. Ang luya kung hilaw nimo isagol katong Dios sa luya, kung hilaw nimo ikon sa kalamansi, kuan pod kana bang napo nay vitamin C gyapon siya na. Kana mo nay dali kay kung gusto gilantan pagkabagayo akong i-recommend nimo tong tinadtad or dinugmok nga kuan pinong kay nga pagkaywa nga ahos kay grabe to mas dali to mas paspas to kung hiladlan kay mo na nga mong unang discover diri sa ligan
Basta nailantan, wa mi mga tambal, wa mi medicine cabinet. Among dolo ng among kusina mo nang dali mahurot. Pero karon ang among gihimo ako gitang kalam sa Ginoo. Basta na ipinaksyo, pabutan mo dagang ahos. Mas una pang mahurot ang ahos. Piliyon man akong ahos kaysa isda. Akong masakit tudluan. Hmm. Namukhaon sila glamas. Oh, gina, mukha og lamas, di lang ahos, luya, kanang Sibuyas Bombay, kay kana tambal na sa ato. Naghatag nagresistensya na to. Maupod ko nagitudlo noon siyang maanak, masakop niya. Makataba na, actually, sa una, ako ba nagpakilino yan ng atsal? Ngayon ko sa Maniwa, Manilami. Pero nagpahumot ba na, actually naghatag naglami, mga atsal na kon. Pero karon kauno na ko na, labi nagpalapa ni Kuan, Pastor Adeli, Kelvin Casquejo. Mentag moabot na dir pastor, pero di man kakabot. Kaya pwede ming mapalit ang tana. Ang tago anay Kuan. Okay. Pastor Wesley Kalunsag, makapaminaw ko if na ako sa garden, pero if sa farm, wala signal dito. What signal? Narada siya siyang garden. Kung ano ito gariya, Pastor? Ha? Dako ng iriya. O lagi. Ang iyang farm ko tuara sa Esperanza ko, no? Kanang iyang garden karon nara man dol simbahan, na may signal diha. Kay doon na silang tower sa Kuan, Gaisano. O dili sa Gaisano, dol sa Gaisano. Bulahan kay ni sila kay nay garden diha sa siyudad nga dako kayo, dako maginasbayugan pod. Og nagpasalamat si Rem Sorias. Og sa Ray pod gudi Pastor Ruben og Barnoy, God bless us all. Si Pastor Jonathan Apare, yes Pastor, praying, salamat. Og nasa Bohol sa kuan siya sa sani? Panglao, Bohol. Okay, Panglao Island. Okay, si Joel Alibo, uban na to karon, nagpaminaw. Og si Merpelin Tilao, salamang kanyo sag imen. Ambot sa kang imen, katuteleng mga pare imbiya. Tinood mo gina. Sa Laguna ay si Kuan, Dr. Antonio Pisota. Oh, Pisota. Dili, Pisota. Kay Zima na siya. Oh, Italian press na siya, nasa Laguna. Baptisa man na karon. Hindi man ta maulaw naman kon kay kauban ko na to na. Pare, gina. Baptis ang na adtuan niya, nakabalo siya kaluwasan. Nanay asawa, Pilipina yung asawa, nanay siya anak. Naman siya libro na gikuan, basa man ako na. Naman siya testimony. Pwede nga na talaga maimbita na to na. Pero Italian, kung ako masip, Italian press po na siya. Or American press. Oh. Roman Catholic nga pare yun. Biya sa pagkakuan. Ang Katoliko bro, nag-counter man na sila. Napod ko na sila ikuan. Mga converted pastor ko no nga kuan. Nahimong pare. Amot lang sa to. Di man nila accept mahimong pare. Kay di naman po na mga eskwela pare. 8 years ko na ilang kurso. Pero way basa-basag Bible. 8 years ang kuan. Scream ng misa ba. Seremonyas. Pero man ay tonton Bible. Nga ang ilang kay bulungan kayo. Kay ang ilang mga faith defender. Di man mga pare. Tagsar man. Sagaran sa faith defender. Kadto mang uban noon nga nagkugig toon. Pero tagsar pare. Kay di man mamasag Bible. Muna kasagaran nagbasag Bible. Namiya naman kon. Dagan ko na ilan nga buhay. Okay. Pipi Tilao. Pastor Ruben, greet me, Feliciano Tilao of Metropolitan Bible Baptist Church, Jinsan, with our beloved Merpelin, Bien, Lia, May, Jerbik, Glyn, and mga apo. Salamat nyo diha. Nauna na mo. Nauna, ang taga Jinsan, nag-una na ninyo, great. Nibalos na lang sila, na? Pastor, ang ilan ng pastor diha, si Feliciano Tilao po, Metropolitan Bible Baptist Church sa Jinsan. Wala po ko kabisita ni. Sa nadapitan, ha? Si Pastor Kelvin siya, makatodra ko pala pa de Pastor after sa lockdown. Naminaw kita Pastor Kelvin. Lami ini pala pa, kay nakabalo ko healthy gina na, kanang sibujing, pareho na sibuyas. Dagang nutrients ka na, loya, dagang nutrients na. Labi naglutoon sa tuno na. Mao na depensa sa COVID gidron. COVID-19 pang depensa na to na karon. Kung namo sila namon pamalit mo diaguan. Ay lang pod mahala Pastor kay
aron daghan po ikon ba. Buhi lang na. Buhi lang ang atong kon. Okay, 6:51 na. Ano ba ito pangutana diya? O ano yung pangutana na? Nag-rate na ba na ito tanan na? Sa ito akong gisgutan. Dari sa kuan ha. Nagiskot ko ganiya may tod sa mga scientist na kay ganahan mo ko magsubay ko na ni. Kay kaning mga scientist believe man gid ko ani kay di lang ni observation lang gihimo. Ang simple nga science nagsugod na sa observation. Kaning mga nasulat karon nagsugod na sa pagtan-aw, pagkakita sa mga butang. Ano mo man na diha science, mo bitaw ng dagang mga testimony ron kaning lalay sa bakuna na naman goy naulian na ng uban god pero di lang sila mo to nganong kuno di pangwartahon mo god na nila wa man ko nakatama nila pero pasagdi lang ko ninyo mohimog komentaryo nga klaro uban nga pareho ning kuan sa BCO nganong dili man nila accept. Napod si Ronald Chong o si Marino Patayon dugay na ko naka-good morning pastor. Ay, loto ko pa ma. Nakadugay ko na sa good morning. Pero silang na. Nasad ko na minaman mo. Ang nakayo mong kuning radyo, kay bisag naligo, ng loto, ng logod, ng laba, ng lansa, pwedeng maminaw. O walang sila pakita din sa Facebook. Na? Pwede man mo, actually mo text nga naminaw mo. Inunoy gani ko o na makaulay siya. Bisag sa CR, minaw siya, bulahang pamilya, CR. Lala cellphone. Okay. Mo na kuan kay ang TV lahi manggod. Ang TV manggod, dunay mga gipakita dia nga picture ra, walay kuan. Walay sound. Pero din sa to, mura po ning TV na, kaya na mo makita. Okay. Edgar Sumayo. Good morning, Pastor. Watching here in Hinatuan. Pastor Edgar ni. Edgar Sumayo. Wow, kalayo ani na. Edgar Sumayo. Salamat nga, kuanta, Mindanao wide na. From east to west. From the north to the south. O gawas pagid sa kuan. Visayas o sa Luzon. Magitay, nagpaminaw diha. O dito karon sa Ubos na. Ubos atong kalibutan, New Zealand. Salamat nining ato ning kauban diri sa church si Mary Shoring makita sa screen na siya karon naminyo mo to na may ang anak kumusta niyo daning sa inyong imong bana og sa bang mga Pilipino diha inot ko makabalita buka panag sa diha atagi mig balita biog naunsa na mo diha sa New Zealand kay murag init maron paingon man mo sa summertime adili no paingon day mo sa winter paingon mo sa winter. So karon kay April naman, May, June. So paingon na gid mo sa bugnaw kay kuan na ron ninyo autumn na ron ha. Autumn na ron. Abi niyo kaning magisgota ng laylay winter. Mangutan na dali mo. Kung namoy pangutan na diha kuan lang. Pero kani observation ha sa sama sa kong gingon ha. Ngano man nga ang Northern Hemisphere para ng Amerika, kaning China, Russia, nganong lahi man sila winter ikumparar sa Southern Hemisphere, kaning sa ubos ba? Australia, New Zealand, Chile, Argentina, nganong lahi man. Ang hinungdan na ni, tungod na sa pag-tilt sa atong earth, kabalo mo kaning tilting sa earth, nahitabo ra ni after the flood. Kung subayon na to, miyon mo, Pastor, mabasa din sa Bible, dili ni. Kaya nga naman, gituyo ni sa Ginoo, gidesign ni sa Ginoo. Okay, 6:55 na. 4 minutes lang mo. Kung ano ko, mo rest ko dire kay 7 o'clock breakfast news. Pero ako nang isgotan, mag-isgot sa tag-science. Di sa tag ko nang masakit-sakit. Pero doon ako igianda mo niya kayo. Interesting na mga topic. Kaning nutrients sa dabong. Hapit na maronting dabong, God. Nalami kayong dabong. Daghan mo makuha nga nutrients. Kung ang dabong, magbawag-bawag na pagkuhan sa hangin, maupo ng inyong mahawak, muligo ng inyong mahawak, kung mukaon mo dabong. Bosa paminaw mo niya sa dabong, nga itong pagkatunan,
Kay lami kay dabong daghan siya makuha na to nga karon patali mo makadungog unsay nutrients, unsay health benefits sa dabong, ha? Balik sa tasa kwan. Nganong lahi man na after the flood. Tod kay nagsaan man ang Dios nga dili na lunupan ang kalibutan. Kanadto God before the flood ang atong earth gikabiran na siya og ice canopy. Og katong ice canopy gipaulan to sa Dios. Di ba ang sa Genesis nagsulti man nga tubig gikan sa lalom ug tubig gikan sa babaw. So gipahilis to sa Dios tong ice canopy ug motong giulan. Nga imagine na tungod sa pagkahilis sa tong ice canopy mao to'y nagprotect sa tong earth gikan sa ultraviolet rays. Mao to ang tibok kalibutan kadto pareho rag temperatura kanamang subtropical temperate tanan. Mabito tuway ulan-ulan, kung basahon mo sa Bible, walay ulan, doon na ray mist, parehong temperatura. Pero kay kadto nga ayos God, wala naman to gipabalik sa Ginoo, ang Dios naghimo og paagi. Aron dili kita malumos, na? Kay nalumos ba? So ang paagi mo ni nga ang Northern Hemisphere kung mag-winter, mag-summer dito sa South. Kay kung dungano niya, mga matay tatanan sa katugnaw. O sa dungano ng init, puro summer, mga pagod buta tanan sa kainit. O mo nang wisdom na to makuha sa Bible. Kung matuutag Bible, di na ta maglibog. Pero dili ingon na ning kalibutan mo, ning dunay tilting of the earth. Ako man nagisgutan bitaw nga nung dunay 23 and 1/2 nga tilting sa earth. Karon dunay matuman ang gisad sa Dios nga alternate winter and summer. So karon dito sa South, sa New Zealand pananglitan, paingon na sila sa gitawag winter. Karon kaya ron ang ice kang tubig mugahi na po dito. Busa dili tinod nang gingon sa mga scientists nga nagkuhan sa climate change nga malumos ko nung kalibutan, binuang na. Dili na tinod nga science. Fake na nga science. Musulti ko. Fake na nga science. Og botratang pangortahon kay ang ultimate na kung magkauyon ang kalibutan, buhisan ang tanang nagproduce og carbon. Busa kitang tanan kay mangutot man ta namatay carbon kuno, magbuhis ta. Labi na ang mga kumpanya nga dako og pollution gihatag. Pero kabalo ba mo ka ng carbon gikinahanglan na sa mga tanom? Kinabuhi na ang atong mautot bisan sa mas mga kabaw ay lang utot diha ilipande gikinahanglan na sa mga tanom. Mo na nga binuang ginalang science kay tumongan na buhisan rata binuang gina ay mogtuwa na kay dili ta pasagdan sa Dios. Okay sa kwan padayon na to ng isgutan niya og kadtong mahitod sa dabong unya after 7 o'clock breakfast news. Kakasikas sa kabatago. Kini ang istasyon DXSR 104.9 FM. Nagasibya gikan sa compound sa River Spring Baptist Bible Church, Ruinab, Iligan City. Philippine Standard Time, on top alas 7. Matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawas sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News.
May gala kumusta og may buntag Mindanao, may buntag Iligan. Adlaw Biyernes pizza 17 ni buwan sa Abril ning tuiga 2020. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kininyong alagad Nonoy B ang mohatod sa hanay sa balita sa alas 7. Sa ulo ang tudling sa ato mga balita, total lockdown ikonsidera sa palasyo tungod sa mga badlungon sa enhanced community quarantine. 6.6% kesa fatality rate sa Pilipinas sa COVID-19. Mga barangay tanod na hilakip na sa mga benepisyaryo sa Social Amelioration Program. DOH naka-record og mas taas nga COVID recovery. Doke paluwaton sa katungdanan sa 15 ka mga senador. Pilipinas magpabilin nga mosuporta sa World Health Organization. Secretary Duque nasakitan sa gihimong lakang sa mga senador. Duterte paimbestigahan sa DOH ang mga tambalanan nga mibalibad sa mga pasyente. Sa gawas sa nasod, 106 anyos nga babae sa Britanya gipilde ang COVID-19. Ini ang uluhang tudling sa itong mga balitang hatod kanato ning istasyon DXSR sa Angkor Broadcasting Network. O karon sa kompleto nga detalye, nagpasidaan si Presidential Spokesman Harry Roque nga dili halayong ipatuman sa gobyerno ang total lockdown kalabot sa COVID-19 kung padayon ang mga badlungon nga dili magpabilin sa ilang mga Pinoyanan. Gisulti ni Secretary Roque nga gikonsidera na nila ang total lockdown kung dili gayud mosunod ang mga katawhan sa mga gipatumang enhanced community quarantine o kung padayon pa usab nga mutaas ang ihap sa mga nagpositibo sa COVID-19. Sumala pa kang Secretary Roque makauulaw sa Pilipinas nga naguna sa mga kaso sa COVID-19 sa ASEAN region hinungdan sa kagahi sa ulo sa mga badlungon. Dungan niini nanawagan si Roque sa tanan nga magpuyo lamang una sa mga panimalay alang usab sa kaayuhan sa tanan ug aron mahumana ang lockdown. Nung huling press briefing ko po, pinaanunsyo sa akin no, na fake news po yung kumakalat na balita na magkakaroon ng total lockdown. Pero hindi po fake news na kinukonsidera ang total lockdown, lalong-lalo na kung magpapatuloy yung mga pasaway sa ating kalsada. So wag na po nating pahabain pa itong ECQ. Tumupad na po tayo sa ating obligasyon at kaunting panahon na lang po naman ang natitira dito sa ating ECQ. 1 linggo, konting tulong na lang po ito. Pagtsagaan na po natin. Pero pag hindi po natin napaflatten ang curve, hindi natin nabawasan ang mga kaso ng COVID, syempre po, isa yan sa opsyon na ikokonsidera. Pero ulitin ko po, wala pa pong desisyon na mag-total lockdown. Yan po ang fake news. Pero ang totoong balita po, ikukonsidera po yan pag hindi talaga bumaba ang kaso ng COVID-19 sa ating bayan. Tipik sa pamahayag ni Secretary Roque sa Malacanang. Padayon sa mga balita nga nahipos karubutaga sa lawak balitanan ning istasyon DXSR. Nataho sa 6.6% nga kaso sa fatality rate sa coronavirus disease COVID-19 sa Pilipinas. Sumala pa sa report sa Department of Health, gisulti ni Health Undersecretary Lilibeth David sa virtual meeting sa COVID-19 Committee Technical Working Group on Health nga dakong porsyento sa mga natahong nangamatay sa nasod hinungdan sa pandemic virus ang anaa sa pangindarong 50 anyos pataas subay sa global data sa World Health Organization ni atong Abril 15 nga dulan na 2 ka milyon ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 na sa tibuok bahin sa kalibutan. Ang Estados Unidos gihapon ang nag-una nga adunay pinakadaghang kaso nga anaa sa 600,000 kapin ka mga nagtakbuyan sa maong sakit. Natala ang global case fatality rate sa 6.4%. Sa rehiyon sa Southeast Asia, Pilipinas na ang adunay pinakadaghang mga nagpositibo sa maong sakit. Parehong anaa sa 0.28% ang rate sa kumpirmadong kaso o kumpirmadong nangamatay sa nasod nga Pilipinhon.
Padayon sa mga balita nga nahipos karubutaga gihilakip na ang mga barangay tanod sa mahatagan og emergency cash subsidy sa ilalom sa Social Amelioration Program sa kagamanan luyo sa COVID-19 pandemic. Sa usa ka virtual presser gisulti ni DSWD Undersecretary Camilo Godmalin nga kasamtangang allowance o honorarium lamang ang madawatan sa mga barangay tanod. Kini sumala pa niya nga hinungdan kung nganong gibag-o sa DSWD ang gisunod nga omnibus guidance aron na mahiapil ang mga barangay tanod sa Social Amelioration Program. Base sa unang guidelines, lakip sa mga target beneficiaries sa naasong programa mao ang persons with disability, buntis, solo parents, distressed OFWs, og underprivileged sector og homeless families nga trabahanteng anaa sa informal sector og self-employed, rice farmers og uban pang mga kabos nga pamilya. Kining maong programa makadawat ang benepisyaryo og 5,000 pesos ngadto sa 8,000 pesos sulod sa duha ka bulan. Padayon sa dugang mga balita, subling naka-record og taas nga gidaghanong ihap sa COVID-19 recoveries ang Department of Health kagahapon adlaw tungod sa 82 ka mga pasyenteng bag-ong nangaayo. Subay sa gipagawas nga kaso sa bulletin sa DOH kagahapon sa hapon, padayon na kining misaka ang total sa ihap sa mga naka-recover nga anaa sa 435. Ang numero usab sa mga namatay ang anaa sa 362 tungod sa 13 ka mga bag-ong nadugang sa mga namatay kagahapon adlaw. Adunay kinatibuk ang ihap nga 5,660 ang mga kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Pilipinas tungod sa nadugang nga 207 ang ihap sa mga bag-ong nagpositibo sa naasoyng kaso. Nanawagan karon ang pipila ka mga magbabalaod nga gilayong mupahawa sa pwesto si Department of Health Secretary Francisco Duque III kalabot sa sumala pay palpak niya nga paghupot sa krisis sa coronavirus disease COVID-19 sa Pilipinas. Sa gipagawas lang nga PS Resolution 362 gisulti niini nga pakyas pabaya og dili epektibo ang magtrabaho si Duque sa iya ang pagdumala nga tubangon ang pandemic nga mipatay sa 362 ka mga kinabuhi ug miigo sa 5,660 ka mga tao. Sumala pa niini nga nagdala kini og sablay nga pagplano og hinay nga pagtubag sa krisis, kakulangan sa transparency og flip-flopping policies nga padayon nga namiligro ang kinabuhi sa mga sibilyan, healthcare professionals o mga frontliners. Ang naasong panawagan ang gidusok kagahapon sa mga musunod nga mga senador. Senador Vicente Tito Soto III, Senador Ralph Ricto, Senador Juan Miguel Zubiri, Senador Sani Angara, Senadora Nancy Binay, Senadora Grace Poe, Senador Manny Pacquiao, Senador Sherwin Gatchalian, Senador Francis Tolentino, Senador Joel Villanueva, Senador Ronald Bato de la Rosa, Senadora Aimee Marcos, Senador Lito Lapid, Senador Ramon Bong Revilla Jr., Senador Panfilo Lacson. Gikasuko pa nila ang pamahayag kaniadto ni Duque nga dili gilayon na pugngan ang flights gikan sa China nga maoy gigikanan sa COVID-19 outbreak. Pakyas usab ang DOH nga mahatagan og accreditation ang mga testing centers nga sobra kaayo kaluya ang pagtubag sa mga local government units sa public health crisis. Usa sa mga positibong gitumbok sa 15 ka mga senador ang wala gilayon pag-inspeksyon sa Marikina Testing Center nga magpahigayon na unta og mass testing sa ilahang lugar karong adlaw. Dugang pa sa mga balita nga nahipos karong buntaga, miangkon si Health Secretary Francisco Duque III nga nahimong usa ka dakong hagit alang sa iyang pagdumala ang krisis sa COVID-19 sa nasod. Miatubang si Duque sa teleconference sa COVID-19 Committee Technical Working Group on Health kagahapon adlaw, kauban ang pipila ka mga kongresista. Gitunos kalihim ang pag-ilan niya sa mga staff
sa DOH o sa tibok healthcare sector nga nagsakripisyo sa ilang panahon aron makatabang sa mga Pilipinong nagkasakit. Kagahapong adlaw diha nga napasar og resolusyon ang pipila ka mga magbabalaod sa Senado aron papawaon sa pwesto si Duque. Gitahod sumala pa niya ni Health Secretary Francisco Duque ang panawagan sa pipila ka mga senador nga muluwat na siya sa katungdanan bisan luyo sa giatubang nga krisis sa Pilipinas sa COVID-19 pandemic. Apan miangko ng kalihim nga nasakitan siya og maayo sa gihimong lakang sa Senate Majority labaw na nga mas gikinahanglan sumala pa karon ang panaghios sa batok sa pagkuyanap sa naasoyng balatian. Tukang pa sa mga balita, gisiguro ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga ang Duterte administration padayon nga mosuporta sa World Health Organization og niingon nga andam mutampo ang Pilipinas kung gikinahanglan. Dugang pa ni Roque nga walay katungod sa Presidente Rodrigo Duterte nga mosulti sa uban pa mga lider sa ubang nasod sa kalibutan apan ang World Health Organization lamang tungod kay kung wala ang maong ahensya walay magmando sa pagtinabangay sa mga nasod nga pagpakigbatok sa COVID-19. Nanawagan ang Malacañang sa ubang nasod nga dili undangan ang paghatag og pondo sa WHO. Sa tibok kalibutan karon ang kaso sa COVID-19 niabot na sa 2.1 milyon ka mga tao ug lagpas na usa ka 200,000 ka mga tao ang nangamatay. Gihangyo ni Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa Departamento sa Panglawas nga paimbestigahan ang siyam ka mga tambalanan nga gibalibaran ang mga pasyente karong panahon sa coronavirus pandemic. Sa iya ang national address niadtong adlong Huwebes, gisulti niini nga adunay mga patakaran ang kinahanglang sundon sa pagdawat sa mga tambalanan sa ilang mga pasyente. Dugang panini nga ang mga tambalanan mao ang lugar alang sa mga masakiton busa angay nga mihimo kon muhimo sila og mga pamaagi kung unsaon nga masulbad ang maong problema. Gipahimangnuan usab ni Presidente Duterte ang mga tambalanan nga magahin og kwarto alang sa mga taong natakbuyan sa COVID-19. Bisan ang mga crematorium ang gipasidan-an ni sa presidente nga dili pahimuslan ang kahigayunan pinaagi sa pagpataas sa ilahang presyo. Hugot nga gipatuman sa Dubai Best Airline nga Emirates ang pagsakay sa mga pasahero. Sumala pa sa maong kompanya nga pinaagi sa COVID-19 blood testing ang mga pasahero sa dili pa kini mosaka sa eroplano. Unang gipahigayon ang testing sa Dubai International Airport sa mga pasahero nga mopaingon sa Tunisia. Gihimo sa Dubai Health Authority ang testing sa group check-in area sa Terminal 3. Gipasigarbo pa sa naasoing airline company nga sila lamang ang unang nagpahigayon sa maong testing. Balita sa gawa sa nasod, isa ka 106 anyos nga babae ang pinakatigulang nga pasyente sa Britanya nga nagpositibo sa COVID-19. Kaniadto ang naayo gikan sa mao nga virus. Siya si Connie Titchin, taga Birmingham, nakigbatok sa mao nga virus sulod sa 3 ka semana og nakagawas na karon sa tambalanan nga mamaayo na nga ang iyang gibati. Sa paggawas ni Titchin sa tambalanan, gipalakpakan siya sa mga health workers. Sugilon pa niya nga gusto na siya nga makakita sa iyang pamilya og makigsalo og kaon pagbalik niya sa ilang Pinoyanan. Gipanganak si Titchin kaniadtong 1913 ang tuig nga si Haring George V. amahan ni Reina Elizabeth II. Komedya pa sa mga health workers ngadto kaniya nga nabuhi siya sa 4 ka gipasikat nga gubat sa kasaysayan sa 1917, Bolshevik Revolution og ikaduhang gubat sa kalibutan og sa COVID-19. Sugilon pa sa iyang apo nga si Alex Jones, 40 anyos, nga aktibo ang panglawas sa iyang lula bisan pa nga niagi na kini kaniadto og pneumonia og gipirahan na usab sa iyang hawak pipila na katuig ang nakalabay.
O karon sa kahimtang sa dagan sa panahon, padayon nga makatagamtam ang dakbayan sa iligan og alimuot og init nga panahon sa kautuhon. Ang kinatibuk ang bahin sa atong nasod makatagamtam og init nga panahon epekto sa sterles. Ang kadagatan malinaw ngadto na sa ginagmayng pagbalod ang matagamtaman sa mga mulawig sa kadagatan. Ang temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnawon magsugod sa 23 ug ang kiniton ngadto na sa 36 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:14. Ang takna sa kabutagon musab unya sa alas 6:10 sa sayong takna sa kagabion. Nabati ang kinatibukang hanay sa balita sa alas 7 ngatod kanato ning estasyon DXSR sa Angkor Broadcasting Network. Sangan sa atong mga news writer Pete Jan Binson, Coney Island sa ato station manager Pastor Robey Sulapas. Ini ang inyong alagad Nonoy B. Magpasalamat ug moingon mayong buntag iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag. Kini ang radyo nga nagmantala sa kasulatan. Ang pulong sa Dios. DXSR Scripture Radio 104.9. Philippine Standard Time, alas 7:17. Standby sa masulod nga tulumanon kasikas kabuntagon second portion. Apan sa di pa nang naa, ato sa ning paminawon. As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy and these clothes are not new. I don't have much money, but Lord, I have you. To me that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Cold and in the snow, an orphan boy with no place to go. Ask a man, sir, can you spare a dime? The man shook his head. He said, I'll tell you something instead. You see that little house down the street? Knock on the door
and say John 3:16 sent me. She looked at his tattered coat, his worn out shoes and little red nose. She said, come on in, there's warm food on the stove. He ate and then she said, a warm bath for you and off to bed. That's when she saw a tear run down his cheek. He said, ma'am, I don't know John 3:16. I don't know why, but he has sure been good to me today. He made this poor boy glad, and I'm thankful for the food, the fire, and a good warm bed. When you see him, will you tell him from me? Tell him I'm not cold, lonely, or sad. Say John 3:16 has been the best friend I ever had. Years came and went, and often she would think of him and remember when he knelt down and prayed. Revival came to town. They said the preacher was renowned, so she went to the church down the street. When he stood to preach, tears ran down her cheeks. He said, open up your Bibles to John 3:16. He said he's made this lost boy saved, and I'm thankful for his sacrifice and what he did that day. He found me when I was just a lad. I'm not orphaned or alone, and now I have a dad. And John 3:16 is still the best friend I've ever had. For God so loved the world, he's still the best friend I've ever had. Okay, daghang salamat sa maong awit nga labi na to sa ganyan na sa to. Thank you for loving me. Ganahan ko to nga awit gyud kay gatiman magita sa Ginoo gyud sa matag adlaw bisag wa ta kabalo bisag wa ta nagbasag Bible. Gatiman ta sa Ginoo man nagsulti din naghatag sa ulan, naghatag sa adlaw, init ba? Kay di man lang ginahanglan nato ulan, kinahanglan po tag init nga panahon. Muna karon bitaw gihatagan tag init nga panahon kay nagsige pud tagampo nga muinit yung panahon kay bilim nga ang walay kagaw mabuhi sa ultraviolet rays kay tanaw ra gud balikon ako ang mabakuna cultured bakuna kanang sa dengue sa polio pabugnaw man nag-ice busa kung doon na may COVID nga naglupad-lupad nagampo mi labi na din sa Mindanao kita dre ang dili gina mabuhi. Kung doon na may tinakdanay sa mga aircon ro ginang lugar, mo na itong believe yun. Sa mga aircon nga lugar. Busa nagtuko nga pwede na gyud ang partial lifting makapanarbaho kung mag face mask lang gyud. Walay ko na di na makadama na. Og nindot tong testimony ni Titsen nga kuan actually nalimtan sa balita ang paghisgot nga nagka-survive nun, wa man tali moabot sa England tong panahon na pod ang Spanish flu pero doon labi na diha na kay nasad nga kaning katong Spain, Portugal, doon labi na sa England kumutanaw ta sa globe mapa hinon isla lang hinon ang kuan England isla na diha whereas ang
ang Spain, Portugal, may naigo atong kuan 1918 Spanish flu pandemic. Kuan to kanang pero dalagyan mo to sa China kuno. Amot lang ning China gidaghan sila nahimong kuan origin diha. Oh. Kung ang baratong produkto sila tigimo karon napoy barakto nga pagpatakod. Hangin lang na. O nindot kayo mo na kuan nga basta ligon na daga og may kag lifestyle na pareho ning Connie Titsin. Makasurvive ka na tigulang 106 na edad. Dili na aksidente gyud nga nagkuan siya na kay aktibo man po day ko na siya. Nagtoko wala gini bisyo. Ambot lang og siya ro may nagpalahubog na manigarilyo na kuan kontrolado po tal ni kaon ba kay wala man siya na-record nga high blood on sa diha. Nalan to ikuan pneumonia re kay mga on mo gud sila tuguan. Inom mo gud nag-milk pero sige lang malipay ta nga balita na pinakatigulang survivor sa kuan. Murag first na siya na ano na nga kuan 106 ng edad. So pinakatigulang nga survivor. Angay tang malipay ana. Busa tungod kay dili man aksidente ang mayong panglawas, nagbase mo guna sa law of nature. Pamina mo, ang atong mayong panglawas nakabase na sa law of nature nga gihatag sa Dios dinhi sa kalibutan. Nga kinahanglan ang mataw musubay ana. Dili ta pwede mo ingon mukaon lang bisag unsa niya supako na to ang kuan law of nature sa good health. Mo na nga kung magsupak-supak ta na karugim batig sakit gyud na mao nang kaning kuan kung komentaryohan na to ang ultimate nga solusyon na ni kung doon may mga official nga minaw karon undangon sa nang ubang mga project kung gusto nila mabalik normal o half normal ning atong kaimtang karon kana ubang project sa mga tulay karsada ihimo lang sa mga quarantine center kana himon evacuation center at the same time himon nga quarantine center para di magkagubot kay kaning mga tao tungod sa way kay balo ning mga parukaron mga hadlok og makasilingan og makuan na maganing gi pangbunog gi pangsabligan og mga chemical kay ang ilang nona nga bisag naulian na napagyapoy kagaw. So kung mahimo usbon i-realign ang mga budget na ikuan sa to tangtangon maghimo ram ng mga ordinance o republika ang gobyerno nga kuan kanang maghimo og lig-on nga evacuation center kay para sa nalilugan, nasunugan, nabahaan, na landslidean o uban pa didto sila na kung panahon sa kalamidad didto pod ang isolation para dili na doble ang himuon nga mga building. Na nindot nga pagka-design sa mga building kung may mo doon na po yung mga Roma na para sa gitawag isolation kung mahimo kay dihan na lang aron usa na sa pagkuan gamitan lang sa kuan kanang mga budget ba sa gitawag emergency response nga pundo mao nay buhaton unya aron kung kinsa tong mga suspect lamang sugod daghan may dili gyud kuan COVID positive pag doon na suspected, mapatudoan o ma-implement po ning rapid testing, diretso na i-isolate. O dili na yung pang-lockdown ng mga komunidad, kaya pareho ni, nga nung bitawang daghan po yung nagsupak-supak, kuha mo kung mag-oyo nilang pagsupak-supak. Pero, gipanggutom yung taon gini. Kaya kung unta, sa pagsugod sa lockdown, nanghatag-bagtag sa kasakong bugas, unta, ang mga gobyerno, mga LGU, di unta ni manglusot na unsa man po. Kung kamoy na imutang sa ila, nga wa mo makaandam, kay gidritso ra man nag-ingon nga kuan lockdown. Sayon ra mangod mag-istorya pod. Sayon ra kaning mga naisweldo, na mga item, sayon ra mo ingon sa mga intaon, inadlaw rag sweldo, nga dili ra ba ganina sakto nga inadlaw ang uban na ng sweldo, tag 300 ang adlaw na, o daghan pag mga anak, sa taman nga daghan ng mga anak di naman nakapugngan sa man maninggit man ang mabata dito sa bukid mao may kuan gyud musinggit man luto bisag ingnon po nimog hilom kanay wakwak mayingon ng bata mukaon ko wakwak gutom na
Ilom diha ilom kay nay wakwak. Mukaon ko wakwak. Amo na isinggit sa mga bata. Oh, wala makaon na ang mga kuan na nato. Gidritso lockdown unya 3 kilos ra kada semana in taon na ay 3 kilos kada lungag. Nya wala nakakuan, wala nakapundo og kuan, wala man ta mo kuan tanan taning kuan. Kaya tanan man ta basulon gyud ani pero ang leksyon na lang nato ani ba. Di na lang ko magkuan nga duot na to sa gobyerno pero ang punto lang ako ba nga tanan ta dunay kulang ani. Kanang mga nagsubag-subag di wa nay mga kwarta gipanggutom ilang mga anak kana gitudloan tan yung puasa. Oh. Angay unta karon human ani magtudlo nagpuasa. Ako willing ko mutudlog puasa. Unsaon puasa mo survive kag 10 days way kaon. Oh, man itudloan pila ra may tigpaminaw ko dinhi sa Dig Cesar. Ang uban gani dili pa mo tog puasa pero kon believe ko ang atong gobyerno mismo magtudlog puasa og sila pud mo puasa. Oh, mutudlog og partial nga puasa, tubig ra nga puasa o gadong unsa ba diha nga puasa. Inganon tang itudlo og siyempre mabada di man na pwede papusahon mo ray pakanon sa lugaw gipanglugar man in taon nila kausar mga onateling uban. Pero ma-opisyal na to, sayon ramang rimon nga, paghipos mo, kuan mo. Okay, na may kuan, sila may unang makakuha sa relief goods god, mga sinako. Pero kaning mga kuan. My God. Dili gina mapugnan. Mo bitaw na nga, ang buhaton, immediate nga ni, buhian na ginang matawan na, bahala na mga matay na. O tal, gusto man nilang mamatay sa COVID kaysa mamatay sa gutom. Di man sila gusto. May nang papirmahon, tanang trabaho, papirmaho waiver. Ano sa ba? Mamatay kas COVID o mamatay kas gutom. Pero ngayon sila nga, di sila matay sa gutom, okay na matay sa COVID. Saba, dignified sila matao. Mga kugihan na, di na mga tapulan. Kay gusto mang manarbaho, buhayon man nilang mga pamilya, buhayon man nilang mga nga, sige, gutom. Oh. So siya ganin nyo, kamong mga opisyal, tanaw ng mga bukid-bukid, mga hilit-hilit, kanang dagag mga anak, kanang kuan karon. So siya ganin nyo, kaya wa mo kasosya na, ako nakabalo ko na. Kaya nagsusi ko na. Oh, walam ta magsaba-saba na. Pero mo na yung mga leksyon nga kuan. Ang atong buhaton nga i-realign ang mga kuan, mga pundo, mga kwarta i-realign, maghimo og tinuod nga evacuation center, dili na mga eskwelahan, kay mga estudyante, ma-disrupt po sila. Undangon sa ng mga budget sa kuan, kanang karsada, isa-suggest na sa presidente, sa senador, congressman, undang sa ng pangurakot diha. Mag-bulldoze tago sa kabukid, nga bungtod, dito taguan ng mga kuan, dito ang isolation center, kay aron dili kadlukan, dunay buffer, nga palibutan sila dagang kahoy aron ang mga tao silingan dili makakuan, dili mahadlok nga dunay silingan nila nga tapadra sa mga hotel unsa diha. Didto na ayuhon na siya tukod, na tubig, na electricity. Ana kay sa Bible mo man isolation raman. Kaniadto wala man gipang lockdown sila. Kung sabay walay lockdown kaniadto, normal lang pa nagabuhi, di man to makadalig patay tong sangla. Pero ang principle sa isolation, hygiene sanitation, magbasa na to sa Bible. Kamong naminaw karon, isa-suggest yung mga karon, kung ay naminaw nga LGO, kinsa ba diha mga kuan, isa-suggest ninyo nga maghimo nagig-usa ka area ang kada LGO, isuspend or tangtangon tong kwarta, i-realign ng pundo, maghimog isolation center. Tanan nga suspected diretso didon, dili na i-lockdown ang mga tao, didto ra sila ikuan i-isolate diretso. Tanan nga bisag dili pa konfirmado, i-isolate na para walay reklamo nga ingon diha. Kay sa tinud lang ang nagsuporta sa ekonomiya sa kinabuhi sa mga sa bisaasa nga bahin sa kalibutan, ang negosyo man gyud. Ang negosyo man. Mga total, mga matay mo kadagan sa nga matay pod, palahubog naman daan. May nang i-lockdown pod ganing, may na forever na wanay bino, forever na way sigarilyo. Kuhaon na po ng mahumba o mga litson kay kanang nangasakit sa heart,
maburaw man naglitson og humba. Oh, good morning. Kanang gisulti ni Presidente Duterte nga ihugot pagayong social distancing sama na sa Marcelo. Wala lang masayad si Presidente Duterte nga wala pa makabot ang tabang nga iyang gi-order. Mapugos taon pagawas ang tao kay mamatay pod og walay kaon. Sakto ning atong texter ba? Oh. Wala maguna sila kita. Kaning mga official na to, wa man ta magdaot nila. Nanginat ko mo consider pod mo ana. Mo nang hatagan gyud untag kwan. Before dagi pang lockdown, kay nagplano naman sila 1 week or 1 month, tag sa kasako bugas diretso. Nganong subang mga LGU lagi sa Luzon, na may mga LGU nga sinako lagi, tag 25 kilos, 10 kilos man ang gipanghatag nga mga bugas, dato og pobre. Nahimo malagi na nila. My God. Oh, inganon ta ang kwan? Kanabang nindot nga pagawan. So kani imperfect man atong nahitabo karon, di na lang ta magbinasulay. Kani ato suggestion na lang gyud nga aya pa nagpamerisuhan ng mga kuan. Sabta po na ninyo nga kuan. Kitanawa kanang matigbantay noon sa kuan mga checkpoint, manoy nang ngamatay kaninoon. Buhi man tong nangitag bugas. Ingon si May Alibio Ladra. Good morning, Pastor. Oh, salamat na mina mo diha. Asa ni siyang lugar, ha? Salamat. Pero mora na itong ubos nga kwan, suggestion, ha? Kay kung tinuod man ni nga kwan man ka, dugay-dugay pa ni nga kwan, pangandaman lang ini pag-ayo, kay basing mo balik pa na. Kaya ang China ba, wa mo tugan, ha? Nagbasa maghalos kadadlaw ng report nga sa China, dagi binuwa nga na. Pero yung sila, wa na. Naingon dahil nga, na-imported. Nakaroon, ingon na po nga wala na po nga imported noy. Local na po no ang kuan kanang bagong infection. Drama-drama kita na. What sila nag-report nga kuan. Gidrama-drama sa pa wala pa gina nila makontrol. O sa pa nagi mga wala gi pang tug-an na. Oh, nakatamay man na sila. Katamay sila na. Mo na dapat panghingusgan unta panghingusgan gyud sa DOST kanang pagpaligyon gyud pa ako nga akong posisyon na ang perfect science gyud sa pagatiman sa kwan may panglawas ang pagatiman gyud sa immune system. Tinuod makatabang ng face mask, tinuod makatabang ng alcohol, tinuod makakuan kanang pagpanghugas sa kamot, pero kulang man ang gitog kampanya gyud. Dapat mahimo na ning kuan part sa eskwelahan unsa nang pagpalingon sa system kay kuan kayo kadabang daghay wala kasabot unsa ning immune system nga tungod na naaraman na sa pagpangagulay og prutas. Kung tanawon ra ba nato ang report, kung tanawon gyud kadaghanan din ni sa nang matay may heart problem. Unsa may gipangkaon ng may heart problem? Di man magulay og mga prutas. Ang sige man nagpangawag mga litson, mga humba, mga buraho man na. O, dili man na ligon taon nga mga immune system. Klaruhain lang niya to. O, man may pasakita na. Tinuod na. Kaya ang overprotein nga pagkaon, makadaot man na sa lawas, makadaot man na sa tay. Kadaganan sa mga buraho, mga ona na, mag-iinom na pod, manigarilyo pod, nadaot ilang mga baga, maor na pod. Og mao gyapon ng kuan, kadaganan nito sa nga matay sa COVID, kadto gyapong mahistory sa daot nga baga, may bisyo sigarilyo mo nang para mawala ng mga sakit sa baga, kadtong mga bisyoso, tiwasin na ninyo. Paspasin ninyo para anay matakdag COVID sa sunod panahon. Ingana na ito ang komentaryo, ang kuan. Kay Juan bitaw, seryoso may nga naghunaw na po dana. Kaya naman ta sa kuan, wala tayo gibasol, imperfect ang atong pagpangandam, doon na tayo daghang kulang. Kung ingana ang reaksyon sa mga tao, kulang na sila kuan yun. Kay balo, dapat gituluan na sila puasa, o kay ang bata dili man na makabalog puasa, dapat gihatagan tag sa kasako, daan, gingnan to, karon nga, after 3 days, ihatag ni tanang bugas, tanan, nana. Pero kulang man ta, dili ginamakuan gyud. Kay,
Ang tao gyud mo bitaw nanarbaho kay mukaon mo man ang kuan gud. Sabton ganato na nga nature na sa tao nga sigig pangaon. So karon dapat magkuan ang mga magtudlo ng mga kuan sa LGU to og unsaon ang survival na wartime mentality. Magtudlo mo og unsaon pagkaon og kausar sa kadlaw. Og kamong nasa LGU sulay po ninyo nga wais nakay. Kanang tagsarpod kadlaw sa aron mo bati mo ba o kanang 1 week bitaw nga kanabang kausara mo kaon para makasimpatiya pod mo. May man natong presidente kay nag-donate siya kuan pero mas gwabon ta kon ang tanang opisyal mangaon pog kausara aron makasulay mo. Agoy. Kaya ban maayraman mo sulti god. Sige diha. Nis Brad Joel Ali sulti ni imong kuan imong kuan sir, kaning imong kuan nga itudlo ang fasting sa tanang mga tao, ha? Itudlo na siya. Unya. Pastor Rebosio, sa kumbate ako. Komentaryo rin na to, kay sige tagtudlog health dire, kumbate po tag komentaryo ba, magpagawas po tag opinion, kay looy biya po mga tao, looy ng kuan. Wala ta nagpabor sa ilang pag-rebelde, ha? Wala ko nagkuan, kay wala ta nagtudlog rebellion gyud. Pero sa laing bahin, sabton po ganato na. Kaya nakabalo ko sa akong mga gibisitahan nga mga pamilya, nga ang mga bata maninggit kay loto, way kaon. Nga kani hayay rin ito mga polis, mga army, tag 30 mil man ang sweldo na. Na kaning uban gani, waray 300 ang adlaw ang kaon na. Sayo nung hipos mo, bang hipos mo. Mo na nga to, kaning ang akong gi-suggest ni, na isolation area, evacuation area, gawa sa change lifestyle, aron di ta madaling, mo naging ni Pastor Rebosio. Sakto man na, mo may kong gi-promote rin, change lifestyle. Kanag yung mga ugutan, dagan matag-utan, pagkadagang nga lata diya sa tong market nga mga utan o guan, prutas. Kita narugod, milyon, bilyon atong gasto. Pero ang ligon ng immune system, naaraman sa gulay ug sa prutas. Tinuod, makatabang ng mga disinfectant diha. Makatabang man na, pero once matagda na, wala na. Tanaw, mga doktor gani, pila naka-doktor na matay? 21, 22 na. So, gawa sa change lifestyle, kana gyud ang mahimo sa gobyerno ingani. Isolation center, kanang mga mag-project yun. Karon leksyon na to ni karon kayo tagandam. Aron nga matao, dili na nga nag-attitude nga ipang lockdown o ipang curfew. Kadtong masakiton mo i-isolate kay biblical na siya. Biblical na. Kung ako pa mayor wala mo ko magkuhan. Kung ako mayor, inga na ang buhaton. Nganong nahimo man na sa Sweden, nganong karon daghan pagkamatay sa Spain, gi partial lifting naman nila. Mentally mo, patarong-tarong kada pastor, debesen magmayor. Tinob ito, dili sayon. Pero mo lagi na, dunay kulang. Pareho tang tanan, dunay kulang. Pero kami dire, nagtudlo mi sa mga katawan, magpuasa. Nagsimpatiya mi sa gobyerno, ngani kadong duha na kasimana, kaduha rami mga on. Kaya nagguanta sa budget, mag-adjust sa panon, doon na tayo attitude sa kuan. Kanabang wartime mentally, pagdaginot. Kaya wata kabaloon sa ni, uban ng pagampo. Ang katong ma-official da, sige ingon magampo. Nagampo ka na. Nagsigira nagkaon. Nagyup-yup pag mga sigarilyo dahil silang ma-opisina. Nagsige pang-inom pag nagtali ng uban. Tago-tago rag inom. Bahalag malangan mo diha. Basta kay tinood na. Osba ng mga budget, kung doon na may mga kagawad, mga kuhan sa LGU na minaw karon, osba ng mga budget, i-realign na. Kaya more man illegal nga pagi, i-realign budget, magtukod og yun siya, good morning Pastor, butar ko nimo Pastor, mudagan ka. Mudagan lang ko dress, ubos. Wanay butar-butar. Bitaw, kanina itong isbutan, biblical running attitude ba, nga isolation gyud. Isolation, more man na ikuan gyud solusyon para patas batanan. Kay ang tao manggod, dugay mo adjust, labi na ang kanang ginon na kaon ra, dugay na sila ka-adjust.
Mana kung gusto ta prepared na next time nga mo balik na sunod ting tugnaw, ingani, itudlo ang fasting, itudlo ang wartime mentality, kanang kon aron kung makalitan ba, una kaya mabata, dili man ni pwede pa fastingon gyud kaya nagtubo pa man ni sila, bisag lugaw na lang gani, o sa badya, pagkaon, ikuan pod, kanang supply, bisag pang lugaw na lang, kaya tinuod lang yun. Kani akong isulti di, nakadto mo kong bukid, good. Mga bata to maninggit, ningon tong sa kamamang, pastor, di ginamo kabugan ng mga bata, maninggit sila, loto. Naon sa man, muhilag ito, kuhanin mo na. Amot lang. Pero kamo diha sa inyong mga opisina, susiha po na ninyo. Maluoy po mo sa mga kuan. May ingnon mo nga, daghan mo anak. Di man ko na yung sa padaganak, na ay gagmay nga mga bata. O niyang maingka man ang matohan na, 200, 300 ang adlaw. Papalito ni mo nag-iskasako nga, nang eskwela ba yan na, nagpalit nag-uniform, di gani kapalit og sapatos og sinilas, na. Umuna nga kung before ta mo order og lockdown, dapat 1 week na nag-operate, naghatag-tag sa kasakong bugas. Unya ang mga dato, ang mga dagko, tulo ag fasting. Lecturer, ingani ang fasting ha? Ingani na on, partial fasting. Sa unang kahusar mo kaon, sa ibuhaton sa kaduhar mo kaon, sa nang prutas ay kaonon, nga na ba, aron, doon na gitawag adjustment. Kay kalit manigod nga himo rang order. Balik ko na ko, dili na save ng pag-order, pero doon na kulang sa mga tao. Nga dili po nimo, bisag pamresohon, wa nang po'y kapresohan na. Doon na tay kulang yun. O balikon, itudlo po na to ang saktong immune system. Kaya nga nung daghan bitaw ng takdan, kay bisyoso po ng uban. Bisyoso man na. Daot na nagkasing-kasing, daot na nagbaga, mao na ikuan, nang among na ning ubang mga doktor gani na to, kay wanay tulugay, wanay kaon. Balik ko na ko, kung doon mo kailang mga doktor, atagin ang mangga, kay vitamina na sa mga baga, vitamin A. Pagka na nagulay, nahatdig lechon manok, kay inyo nang gitiwasan sila. My God. Kung humba yung pagkaon niya sa taga checkpoint o magkuhan, gitiwasan nyo na sila. Matod pa, killing me softly. Pagka na naggulay, pagka na nagprutas. Tama! Ngayon dia, pastor, unsa man kataon ng gikaon sa mga badyaw, nga palimos. Tanang badyaw, wagi na COVID ani. Kaya nga naman, kamanting may gikaon na atong gibasa atong ningadlaw, ang health benefits sa kuhan, makapaligon sa immune system ang kuhan, kasaba. Nadire Naluyahan si... Ha? Luya Sunday na po. Luyahan si Banggod. Mabadyaw na banggod brad. Retso loto na ang best nga pagluto sa kasaba, lutoon sa tuno. Kaya ang tuno naman ay BCO, nasayad na tagi, ikuha naman sa DOST, kay daghan namang pagtuon, gawa sa COVID ang tanang virus nga nakumo na sa tao, kanang HIV, kanang basta daghang virus, napamatuda na sa BCO, mamatay. Sa contact yun, direct contact sa BCO. So nganong dili man na ito nakuhan, nga study man na sa Amerika gani, pero mo lagi ni, nganong dili na i-promote sa mga kuhan, kaya di man makakomisyon. Mo man itinood na ni, nganong dili bitaw i-promote ning mga natural nga pagi. Kaya, kung tinod bitaw mga politiko nag-atiman sa itong mga pobre mag-uuma, ni ay panahon, karon. Ako butog ako. Kaya natural man Ang natural mo na law of health nga design sa Ginoo. Ang anong ni-survive man yun ng mga katawhan God, bisan pa tong Spanish flu, ang anong kan, kay ligon man ang lifestyle, ang mga pagkaon sa mga katawhan. Kadtor man ang sigig ka og mga karne, kay kani manggong karne mismo, na ni mga bakterya o ba na mga virus. Unsa may mahikuha sa kasaba, promotes the health of bones and teeth, helps reduce blood cholesterol, sa bawa kay problema sa heart. Kadaghanan nga matay ron sa COVID, na may problema sa heart. Prevents constipation, kay dali man kang malibangan provides abundant energy, helps reduce blood sugar level, kay labi na gadong nga matay ban, diabetic man pod. Kung tunuan mo ang kasaba, yelo man og puti.
Pastor Basi, Angkol, ang napulo ka sang lahon o gi-isolate man, gipagawas man sa Jerusalem, didto gipapuyo sa gawas dili gyud pasudlon. Mo lagi na sa Old Testament pa na naman ang balaod god. Sa sulod sa padayon ang kalihukan sakto na i-isolate ang nabayrosan. Mo lagi na kay nganong dugay ro kamo dili mo tuman kay nga gipalabi man lang singgit sa mga nga gutom tay. Oh, mo na siya basor. Mo man ni kuan na to. Mo man ni tinuod gyud. Nya kanang mga tawhan na ang income na 200 300 rang adlaw. May maning na sa gobyerno karon taglibo na mga adlaw dali sila makapalit og bugas. ATM ra man na. Pero ato ginang sabto na kay mga constituent ba na, mga butante po na. So kulang yun ang pagpangandam sa akong pag-assess ba, sa akong kulang assessment. Kulang ang pagpangandam sa atong gobyerno. Okay. Nanas Pascual at angin ninyo, nagsaad ko ganiha mag-share ko ninyo may tungod sa dabong. Okay, paminaw mo diha. Kay hapit ng season sa paggawa sa dabong. Kay ang dabong, mugawas man karong Mayo Hunyo, nakabalo ko na kay nanguha ang pagkog dabong sa una. O ang dabong, saan na akong kuandre? Akong giandam nga article, katong basa na kong kuan. Anam talidre na. Ang dabong, dagantang makuha nga kuan diha, mahimo nga kanang makuha nga nutrients. Saan niya kung manigitarog butang sa kong kuhan, assistant. Music sa noy, palihog. Napatay pila ka minuto at ang ilan ninyo. When the sea is raging and waves are crashing round. Okay na diri ako na nakita ang kong kuan na kuan ra day natabunan na. Dunay napulo ka health benefits ang dabong, sa Tagalog labong, sa English bamboo shoots. Kaning mga linghod ba nga motubo. Kung kamo gikan sa bukid, nakabalog yun mayon sa ning dabong. Number 1, low calorie content, low sugar content, negligible amount of fat, high in protein, vitamins and minerals, makatabang sa weight loss, protection sa heart health, strengthen immune system, healthy bowel movements, wound cleaning. Kaning tulo, kaning number 7, 8, ug 9, mo na akong emphasize karon kaning may sa dabong. Kay tungod sa mga nasakit karon, doon na yung mga heart problem. Na heart mga problem, na-compromise lang immune system. Pero dinhi, atong makita nga ang dabong makapaligon sa immune system. Ang pangitaon tong asa tong mga nutrients dire ha. Ang stevia Pastor Wesley na adre na. Ako po tong kuan ugma na lang tialin Pero naandam naman dire. Ang mineral nga makuha na to sa dabong mo ni potassium, manganese, copper, ug zinc. So mo ni siya basta dunay zinc ang pagkaon makapaligon gina sa immune system. Okay, ang vitamins nga makuha na to sa dabong B6, thiamine, vitamin C ug vitamin E. So kaning vitamin C, vitamin E daghan ni sa dabong busa makapaligon gini sa immune system kay kuan man antioxidant man po na sila at the same time. Plus ang zinc, ang copper, o gabin niyo naay walang record dinhi. Doon ay usa ka article nga akong nabasan nga naara sa dabong ang B17 nga gitawag latrel o kaning sa apricot nga prutas, nasa apricot. Kana siya anti-cancer og sa Mexico gigamit nila ning kabahin sa healthy lifestyles. Okay, matod sa
uplift.com, the health benefits of bamboo shoot. Matupad rin, vitamins and minerals. Bamboo shoots contain vitamins A, na A, vitamin B6, vitamin E, thiamine, riboflavin, niacin, folate, and pantotonic acid. Ang minerals nga makuha na dre, bamboo shoots include calcium, na si calcium sa pagpaligon sa bukog, mabito ng kawayan, hanginon na siya, di na mabali. Maupod ang atong mahawak, dili madili kabali kung magkauntag kawayan. Pero kanang inyong salog o dingding, ayaw na tangtanga, kaya di na dabong, gulang na na. Bitaw. Nay magnesium, nay phosphorus, potassium, which is good for the heart, dunay sodium, dunay zinc. Kanang zinc o copper, nasa na ta nga, para ni pagpahilti sa dugo o at the same time sa atong immunity, manganese, selenium o iron. So klaro kani pa lang na, kadi pa lang nga mga kuan, nindot kayo ang kuan sa dabong busa. Kaon mog dabong ang abot ng gawas sa boron sa uban, usay sayo man ng uban mga kawayan sa mga lugar na nag-ulan, asa mo karon di ba sa Surigao, di ba sa Jinsan, di ba sa Davao area, kung na may dabong, pangaon mog dabong na. At least once a day nga pagkaon sa dabong niya, lami po kayong tunuan, pwede po ni isagol, pwede ra po lonlon ra, pwede po sa gulan ninmog mga dahon, basta kay ang lamian ni dunay luya, dunay pwede po na ipayilo ninyo, butangag dulaw para mas mo power ang nutrients. Na sibuyas, na atsal, lami lang. Basta kay malata lang siya, ang technique lang, matupad rin, 5 minutes unang pagpabukal, iyabo, na ikaduha, gamo na tong latan. Pero depende po na sa klase sa kwan, kanang dabong, kung may mo, kanabang linghod yun ba, kayo sa ugahe na kayo. Oo. Di na dabong, gulang na. Ang stevia, namin naman rin sa Pastor Wesley, dugay man siya nag-request unsa ning stevia, pero ingon dre, sa atong na-print out, sweetener, mild osmotic laxative, hypoglycemic, kung gusto mo ubos ang imong sugar, nasa healthy nga level, magamit kag stevia. Hypotensive, kung ikaw high blood pressure, ipaubos nimo kan antibacterial, ug antidepressant. Pagkanindot, antidepressant, kung kamo nag-depress na, okay, o sana, ingon ni Pastor Basio. Ang sanang goal sa panahon nga naa ang virus, sulod sa isa ka semana, ragi buhat ang isolation center. Pwede na buhaton sa Pilipinas. Tele, pwede. Kung ready kita, pero amanta ka ready lagi. Nalagi white nga dabong, mahal to siya. Napo yelo, murag pait. Kanang pait, ma'am, kuha na siya. Wana matarong kuan dapat manggod ang unang kuan gingon diri sa tong gibasa ang unang pagpabukal ihabo na siya kuan na siya kay pero kanang pait ay nakabalaki kay matud pa sa usa ka artikulong nabasa kanang pait-pait kuan na siya naa diha ang B17 anti-cancer na siya kay ngano man kanang panyawan lagi pait man na tambal magyapon ng panyawan so kanang moingon yelo wanay problema kay sa klase raman na sa kawayan. Doon na po'y kuan kanang puti, tinod na puti, klase nga puti. Okay, so balikon ra ko nigma ako hatag taas nga pagtagad ning mahitod sa stevia og sa dabong. Paminaw mo ma ganiha mo god na dasig ta maghimog komentaryo kay daghan po lagi mareklamo atong nasugatan. Pero nga atong gobyerno, nagkamot yun po taon nga matabangan po ng atong matao, malikay. Pero nato, gilikay naman ta sa Ginoo, nangamatay na bang virus, kay init man ng atong panahon karon ngani. Di man na ito ikabalaka ng patay, kay 300 naman na yung taon, ikumparar sa US nga 20,000 naman. Wa pa man gapon sila nakurat, kay matupan ni Trump, 37,000 ang ilang common flu last year. Common flu, 37,000 last year. So pa, si Trump nag-expect ra ng mga 100,000 mamatay nila. Di pa na siya makurat. Manay lang kuan. Okay, alas 8 naman, dinhira ko taman, kay napatoy lang yung matrabaho. Nanginaut kong inaut ko nagdala to mga blessing din ninyo, mga kasayuran, makatabang tato sa itong mga desisyon karong adlaw nga din kuan
muligo na tong panglawas, muligo na tong pagkinabuhi na kay lockdown pa man ta karon, ay magsuroy gawasog na paliton nga mga pagkaon o matambal mga necessity. Pag garden hinon mo diya sinong palibot na pagtuon mo fasting, sulay ninyo. Kaya ron makasulay mo kung saan namong gisgotan diri. Gisgotan ra na to na ugma. God bless man ko sa maayong buntag sa makasapa.